ang sumunod naman na isa pang major scalping na nakita is yung Prismatic Evolutions nung nag-release ang Prismatic. Oh, grabe. Actually, January 2025 to. Sa buong mundo to eh. Actually, ito, global to. As in, ano to. Kasi puro, yan yung puro EV, di ba? Ito yung EV. Yan yung EV. pinaka- Yan yung puro chase. EV. EV chase nila. In demand, very in demand section. Sobrang in demand na set. Nakakuha ka sa Umali akin, kasi. Sera. Nakakuha ka na. Thank you. Nakakuha ka sa akin, di ba? Nakakuha ako. Hindi ko bubuksan. Never ko na bubuksan. Nakaswerte ako dun eh. Ayoko naman talagang kunin. Salamat. Hindi ko na bubuksan yan. Yeah. So, yung major retailers, Toy Kingdom, Data Blitz, nung pag-release, haba pila, dami tao, yun yung talaga nangyari dyan. Tapos meron pa dito, meron mga several branches sa Makati at Quezon City na entire shelf stock cleared under 2 minutes by group of individuals working together. So, meron silang team effort na team effort Team sila. Rocket. Na Team Rocket tayo. Pati rin pala dito, may ganyan. No? Na team rocket ang Prismatic eh, no? Kanya-kanya silang kanya-kanya ng diskarte. Diskarte yan eh. May Diskarte. grupo sila. So, Hindi. in comparison, yung single booster pack at retail, dapat around 250 to 300 lang ang bentahan. Pero, nire-resell sila ngayon at stores or online, 700 to 1,000. 700 to 1,000. Prismatic. 700 pesos. Yeah. For the prismatics. Yeah. So, So, may Kasi ganun sa pumitas talaga na ng kataas. mix ng 550. Oo. Si Moonbryon. Moonbryon 2.0. So, wala. So, yan. May naka-god pack ka ba dito, JL? Dito, actually, never pa ako nag-open ng prismatic ko. Although, nag-stock up right now. Yon. Kasi medyo wild. Actually, Ang weird for Pokemon. Kasi, sa ngayon kasi, parang ang TCGs lang na talaga na ini-scalp is Pokemon and very recently, One Piece. Yep. So, ngayon sa TCG industry or hobby, yung dalawa ang scalpable for me. Kasi other TCGs, hindi siya scalpable. Yung Gundam, hindi pa masyado eh, no? No, actually, Para Bago sa lang. akin, there are some TCGs na mahirap i-scalp. Best example dito is Magic the Gathering. Magic. I mean, for me, mahirap or isa sa mga unscalpable si Magic except nung time ng Final Fantasy. Yeah. Yun yung argument ko oo, sana dun eh. wala. Kasi, High demand yun. as Sobrang high in, demand. wala eh. As in, wala kang makuha. Doon lumabas yung pagka-collectability ni Magic. Kasi for me, for you to be able to scalp a product, dapat maraming collectors. Dapat talagang maraming in demand. For some TCGs, maliit yung percentage ng community na collector siya. Mas more on players. Yep. So, very different customer base. So, for example, si Pokemon, ang daming collectors. Mas marami kang makikitang collectors ni Pokemon instead of players. So, very scalpable yung kayang gawin. Kasi maraming collector. I will buy that higher price ng SRP just to collect the item. But for other TCGs, sabi mo like Lorcana, Magic the Gathering, hindi ko bibilin yung box kasi I only need 2 or 3 cards for my deck to play the game. I mean, they don't collect as much as Pokemon. Kasi others sasabihin, mahal, ready bumili ng mahal, actually, ang mga TCG players and collectors. Yeah. Pero for very different reasons. Gagastos ako ng 50k to collect this item. Iba naman, gagastos ako ng 50k to play with the card. Para makuha yung para sa winning akin, deck. dun siya Ganun. Yes, kumbaga parang hindi siya free to play. Kumbaga. Yun. Kaya mo talaga bumili. So for Pokemon kasi grabe yung hype. Super. Yung Kanina lang actually kung scalping, grabe. Weird dun sa Prismatic nag-reprint sila eh. Hanggang ngayon nagre-reprint sila eh. Pero ako ba't gumagano'n pa rin yung prices niya? Akala ko nga winto na sila. Kasi sinasabi nila. Yung 151 nagkaroon ng problema doon kasi ang tagal nung reprint nila eh. Diba? Yung blue kaya yung Blooming Waters ba to? Blooming yung nasa Waters. Oo. Yes, yung Blooming yung Waters, grabe yung yan. Tas yung printing. Prismatic, nawalan sila ng stock. Literal, nagkaroon na ng drought nun. So talaga nagtaas yung mga prices nun. Pero after nun, nag-reprint sila actually, pati yung mga Costco sa ibang bansa. It shows na mas mataas pa rin yung demand. Kahit na sabihin nila na,
print to the ground na yung set. I mean, kung hindi mo na meet yung demand. Yan po lahat ang topics natin for today. Kung meron kayong mga topic suggestions, leave lang kayo sa comments. Tingnan namin kung pwede pag-usapan. And shout out sa mga sumusunod. Yun, shoutout sa mga recent followers natin, Duco the Great, si Jerry Gore, Eros Vanderblight, Jonathan Pepe Tito, yun, may Pepe na basa ko, sorry, JRS, si Pipo Pips, si Gnoti Jeps, Cairo Wisteria, Kaims, Mega Bloom Gaming, then sa mga chatters natin, sila Recollecting PH, Paiga, paano basahin to? Page Eater? Page Easter? Ano to? Page Sorry. Ashtier? Paano ba sa? Si Hyun Kari, sino pa? Kapirasong Luya, kanina. Yan. Ito ba? Avian, nag-lurk sila. Si Kuma Mars, Premier Avenue. JM Shadow Games. Antagonize X. Si Cloyd DTV. Ayun, Sir Tiny. Yun. So, if may na-miss out ako, pasensya na po. Yun. Si Shell, na-miss out siya. Na-miss out siya no? So, kung gusto nyo kami na-miss out siya. Sorry supportahan, pwede nyo kami follow, like, comment, subscribe, and depending sa platform kung saan nyo na kami nahagilap. And to join the discussion, available kami every Friday, 8:30pm sa Pinoy Gamer Twitch channel, kung saan kami nagla-live recording itong podcast na to. And kung gusto nyo maging guest, let us know so we can arrange it. And kung gusto nyo shoutouts, comment lang sa video na to and we'll give you shoutouts sa end ng mga segments.